kaming sumakay sa kotse ko. Dinala ko siya sa isang mamahaling hotel. Sa isang 5-star na hotel. Hindi sa kung saang tabi lang. Nakita ko kung gaano siya kasaya. Pagpasok pa lang namin ay kaagad ko siyang hinalikan. Hindi ko maipaliwanag ang sayang naramdaman ko dahil ang welcome to my channel. Kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, please don't forget to click the subscribe button pati na rin po ang notification bell. Maraming salamat po. Ako si Rain, kuya. Sa ngayon, nasa 35 years old na. Narito po ang aking istorya. Nasa edad 22 lamang ako noon nang mapatira ko sa lugar ni na Olan. Sa lugar nila nakatira ang tiyahin ko. Pinatira ako ng tita ko dahil sa trabaho ko. Mas malapit kasi ako sa pinapasukan kong paggawaan kapag dito ako tumira sa tita ko. Dito ko nakilala si Olan. Mas may edad ako sa kanya ng 3 taon. May tindahan silang maliit na malapit lamang sa bahay ng tita ko. Madalas akong bumili dito ng kailangan namin. Lalo kapag bago ako pumasok sa trabaho, dumadaan muna ako para bumili sa kanya. Sa umaga si Olan ang bantay at kapag tanghali naman ay ang nanay niya dahil pumapasok si Olan sa college. Kapag gabi na, mga 6 hanggang 10 PM, si Olan ang bantay. Si Olan ang una kong naging kaibigan sa lugar. Kamag-anak kasi nilang may-ari ng inuupahan ng tita ko kung saan ako nakatira. Mabait si Olan. Kapag may time kaming dalawa ay nagpapasama siya sa akin kapag may kailangan bilhin sa mall. Dumadayo din kami sa kabilang kalye para maglaro ng bilyar dahil pareho kaming mahilig dito. Isa nga ito sa mga napagkakasunduan namin. Pareho kami ng hilig. Hanggang isang araw nang pagpunta namin ni Olan sa bilyaran ay may nakita akong magandang babae. Kaya napabulong ako kay Olan. Par, may chick pala rito. Ngayon ko lang nakita yan dito. Ah, si Desiree yan par. Galing yan ng probinsya, nagbakasyon yan dun. Nakabalik na pala dito. Maganda siya par. Gusto mo pakilala kita? Kabats ko yan par, noong high school. Anak yan ni Ka Leonard, yung may-ari nitong bilyaran. Pati ang tindahan na binabantayan niya. Napangiti naman si Desiree nang kinawen siya ni Olan. Lalo lumitaw ang ganda niya. Pakiramdam ko, bumagal ang pag-iikot ng mundo ko. Ngayon lamang ako nakaramdam ng ganito sa buong buhay ko. Ngayon lamang ako nakakita ng kasing ganda ni Desiree. Kahit naman noon may mga nagustuhan akong babae, pero hindi ko nagawang manligaw. Ipinanganak kasi talaga akong torpe. Sobra akong mahiyain, lalo na pagdating sa babae. Sabi pa nga ni Olan, ipapakilala daw niya ako kay Desiree. Para akong kinabahan ng husto. Par, wag na, okay lang, wag na. Salita ko kay Olan. Natawa tuloy si Olan sa akin. Pero nakita kong lumapit si Olan kay Desiree. Mukhang may sinabi, kaya napatingin tuloy si Desiree sa akin na nakangiti. Tinawag ako ni Olan. Lumapit na ako kasi nakakahiya na kapag hindi pa ako lumapit. Par, si Desiree nga pala. Desiree, si Rain, kaibigan ko. Tumango lamang ako pero inabot na ni Desiree ang kamay niya sa akin. Kaya nagkamayan kami. Ang lambot ng kamay niya. Pakiramdam ko, tumigil ang mundo ko na makita ko siya ng malapitan. Nabigla naman ako nang iniwan ako ni Olan. Kaya dahil sa nahihiya nga ako, nagpaalam na rin ako kay Desiree. Nagulat naman si Olan na makitang nasa likuran na niya ako. Pambihira ka naman par, ba't ka sumunod sa akin? Iniwan na nga kita doon para makadiskarte ka kay Desiree. Kita ko naman siya yun na crush mo siya. Nahihiya ako par. Nakatingin sa akin yung mga tao. Napaka-torpe mo talaga.
Walang mangyayari sa'yo niyan. Natawa na naiinis na lang si Olan sa akin habang naglakad na kami pa uwi. Kinagabihan, hindi kaagad ako makatulog. Parang nakikita ko sa kisame ang mukha ni Desiree. Iniisip ko na sana mapanaginipan ko siya. Gumawa ako ng love letter para kay Desiree. Hindi pa naman kasi uso ang cellphone noon. Kaya ang tanging paraan lamang ay sulat kung mahina ang loob na manligaw ng harapan. Kinaumagahan dumaan muna ako sa tindahan ni Olan bago pumasok sa trabaho. Tinanong ko siya kung kailan kami uli pupunta ng bilyaran. Sa Sabado na tayo makakapunta doon par. Sa Sabado mo pa makikita si Desiree. Nakangiti si Olan na may halong pang-aasar ang salita niya. Gusto ko siya ligawan. Pwede mo ba akong ilakad par? Pambihira ka rin. Bakit kailangan mo pa ng tulay? Dumiretso ka na sa kanya. Sabihin mo na gusto mo siya ligawan. Sabihin mo na gusto mo siya. Nahihiya ako par. Wala akong lakas ng loob. Pakiabot na lang ang sulat ko sa kanya. Gawa ko kagabi. Kinuha naman ni Olan ang sulat. Sige par. Bago ako pumasok, iabot ko to sa kanya. Ganun na nga nangyari. Nanligaw ako kay Desiree. Pero dahil mahiyain nga ako, idinaan ko kay Olan lahat. Kaya si Olan ang palagi kong tinatanong tungkol kay Desiree. Par, sabi niya diretso ka na daw ka sa kanya. May pag-asa ka naman daw. Pero par, nahihiya na talaga ako sa kanya. Lumipas ang isang buwan, napapansin ko nang medyo umiiwas si Olan sa akin. Paano ba naman kapag bumibili ako sa tindahan nila, lagi siyang wala. Kapag natitsyempohan ko naman, tapos ayain ko siyang maglaro ng bilyar, umaayaw siya. Napapansin ko, nanlamig na si Olan sa akin bilang kaibigan. Hanggang sa nalaman ko na rin ang itinatagong sekreto ni Olan. Pinuntahan ko siya sa bahay nila para magpasama sana ako sa kanya sa mall. May bibilhin lang ako. Pero wala siya. At ang sabi ng kanyang nanay ay umalis daw ito at may lakad. Kaalis-alis nga lang daw. Umalis na lang din ako at tumuloy na sa mall na pupuntahan ko. Di naman kalayuan mula sa amin. Isang sakay lang ng jeep. Kung walang traffic, mga 20 minutes lang ang biyahe. Bumaba na ako sa tapat ng mall at naglakad na papunta sa footbridge para tumawid. Nang bigla ko na lamang nakita si Olan kasama si Desiree. Tiningnan ko sila, tanaw ko sila sa baba na naglalakad. Hindi ko na sila tinawag dahil hindi ko naman kasi ugali ang sumigaw lalo na at nasa public place ako. Nasa 50 metro din kasi ang layo nila. Nagtaka naman ako kung bakit magkasama sila pero hindi naman sa mall ang punta nila kundi sa kabila. Kinabahan ako bigla dahil papunta sila sa apartel. Ang kabila kasi ng mall ay isang motel. Hindi nga ako nagkamali. Pumasok silang dalawa sa motel. Galit ang naramdaman ko kay Olan. Dahil buo akong nagtiwala sa kanya dahil kaibigan ang turing ko sa kanya. Baliwala pala sa kanya ang samahan namin. Gusto kong sumigaw sa galit dahil ang babaeng pinakagusto ko ay kinuhanan niya pala. Hindi na ako pumasok sa mall. Nag-abang na lamang ako ng jeep pauwi sa amin. Kaagad nga ay nagpaalam ako sa tita ko na aalis na muna ako. Pinayagan naman niya ako matapos akong gumawa ng kung ano-anong dahilan. Nakituloy na muna ako sa boarding house na tinutuluyan ng mga katrabaho ko. Hindi na ako nagparamdam pa kay Olan. Isinumpa ko sa aking sarili na hinding-hindi na ako magpapakita sa kanya. Ang dating samahan namin ay baliwala na rin sa akin. Napuno ako ng hinanakit at sama ng loob sa kanya.
Fast forward natin Kuya Roms, makalipas ang ilang taon, naisipan ko na lamang na magpunta sa ibang bansa para magtrabaho. At doon ko na lamang iginugol ang aking panahon at oras. Hindi na ako nagtangka pang maghanap ng makakasama sa buhay. Ilang taon pa lumipas ay gumanda naman ang buhay ko. Nagkaroon na rin ako ng sarili kong negosyo at sariling bahay at lupa. Nagtayo ako ng bar na may kasamang bilyaran, sports bar at KTV ang tema ng bar ko. Nagkaroon ako ng 3 branch. Ito na ang panahong nauso na ang cellphone at pati na rin naglabasa ng iba't ibang social media platforms. Nagkaroon na rin ako ng FB account. Dito ko muling nasilayan si Desiree sa suggested friends dahil meron kaming mutual friends. Hindi pa rin kumupas ang ganda niya kahit medyo tumaba ang itsura niya sa kanyang DP. Pero hindi ako nagtangka na mag-FR sa kanya. Pero hindi ko rin maiwasang i-stalk ang account niya. Dito ko nakita na nagkatuluyan pala sila ni Olan at masaya sila dahil meron na silang mga anak na 2. Muli ko ngang naalala ang ginawa ni Olan sa akin. Naisip kong hindi pala talaga para sa akin si Desiree. Tsaka bakit ba ako nagagalit kay Olan? Ako rin naman ang may mali. Nagpalakad ako sa kanya sa panliligaw kay Desiree. Kasalanan ko. Torpe-torpe ako. Nagdesisyon na akong kalimutan na lang ang inanakit ko kay Olan. At dahil sa sama ng loob ko sa kanila, hindi ko na nadadalaw ang tita ko na kapitbahay niya. Kinabukasan ay kaagad akong nagpunta sa tita ko. Pero hindi naman ako umaasa na makikita ko si Olan. Masayang masaya si tita dahil dinalaw ko siya. Nang pauwi na ako, nakita ko ang tindahan ni na Olan. Ganon pa rin. Kaya itinigil ko na muna ang kotse ko sa tapat. Bumili ako kunwari ng soft drinks. Nakilala kaagad ako ng nanay ni Olan. Aba, ikaw pala yan Rain, kamusta ka na? Ang tagal mong hindi nagawi dito ha. Mukhang asensado ka na. Oo nga po, busy po kasi sa trabaho at sa negosyo. Kamusta po kayo? Mabuti naman at si Olan nga pala nasa ibang bansa nagtatrabaho. Yung asawa niya, si Desiree, naiiwan kasama mga anak. Nangungupahan sila doon sa kabilang kalye. Napasarap pa ang kwentuhan namin ng nanay ni Olan. Hanggang sa nagpaalam na rin ako na uuwi na. Pagdating sa bahay, nagpahinga na muna ako. Saglit akong tumingin sa FB ko. Si Desiree, inad niya ako. Hindi ko na muna na-confirm. Nag-iisip pa ako. Kinabukasan ko na siya na-accept. Dahil gabi ng mga oras na yon ay nag-chat siya sa akin. Kamusta? Kaagad naman akong nag-reply. Okay lang. Kayo, kamusta? Okay naman kami. Kaya lang nasa abroad si Olan. Ilang taon na rin pabalik-balik doon. May tampo ka pa rin ba kay Olan? Matagal na yon. Wala na sa akin yon. Tsaka kasalanan ko rin naman. Hindi ko naman maintindihan ang sarili ko kung bakit nag-enjoy akong kausap si Desiree sa chat. Masaya akong kausap siya. Hindi na rin ako nahihiya dahil nawala na ang pagkamahiyain ko. Mukhang nalulungkot si Desiree dahil malayo si Olan, asawa niya. Sabi pa ni Desiree sa akin, ibang-iba ka na talaga Rain. Dati napakatahimik mo at mahiyain. Iyon na nga simula ng pagiging madalas namin pag-uusap ni Desiree sa chat. Halos gabi-gabi ay nag-uusap kami. Masaya naman ako pero iniisip ko pa rin na may asawa siya at anak. Kaya hindi na ako nagtangka pa sa kanya na magpakita ng motibo.
Hanggang sa tinanong na ako ni Desiree na, gusto mo pa rin ba ako, Rain? Hindi kaagad ako nakasagot sa tanong niya. Gusto ko pa rin siya pero nag-iisip ako kung tama ba na sabihin ko yon sa kanya. Ano, Rain? Gusto mo pa rin ba ako? Hindi ka na makareply. Ulit na tanong ni Desiree. Oo naman, Desiree, gusto pa rin kita kahit matagal na yon. Hindi pa rin naman ako nagbabago. Talaga? Salamat naman kung ganon. Bakit kasi hindi mo ako niligawan? Natawa na lang ako. Desiree, baka malaman ni Olan na nag-uusap tayo ng ganito sa chat. Baka mag-aaway kayo. Hayaan mo siya. Alam mo ba, muntik na kami maghiwalay nun. Nahuli ko siyang may babae. Naisip ko tuloy na mukhang gagamitin ako ni Desiree para bumawi sa ginawa sa kanya ni Olan. Maaaring ganun, maaaring hindi rin. Ano kaya kung ako ang gagawa? Total, ginagi naman ako dati ni Olan. Salita ko sa sarili ko. Pero ayoko, iba na ang sitwasyon ngayon. May mga anak na sila, baka masira lang ang pagsasama nila. Pati pamilya. Rain, pwede ba tayo magkita minsan? Minsan lang, kapag may time lang tayo pareho. Nalulungkot din kasi ako dito sa bahay. Oo naman, pwede naman basta may libre lang akong schedule. Sunod na araw ay inad naman ako ni Olan sa FB. Kaagad ko naman itong inaccept na kaagad ding nagchat sa akin. Par, kamusta? Dito ako sa Saudi, magdadalawang taon na. Okay naman ako, par. Par, sorry sa nagawa ko. Hindi ko naman sinasadya na mahulog ang loob ko kay Desiree. Wala yun, par. Kasalanan ko rin naman eh. Nagtuloy-tuloy pa ang pagchat-chat namin ni Olan. Gumaan naman ang pakiramdam ko pagkatapos dahil inalimutan ko na ang hinanakit ko sa kanya. Samantala, si Desiree naman ay panay din ang chat sa akin. Sa umaga, tanghali at sa gabi. Hanggang umabot na nga ang pagchat-chat namin tungkol sa intimacy na. Lalo naman tuloy akong naakit sa kanya. Siya naman kasi nag-umpisa ng mga berdeng topic. Sinakyan ko lang siya. Rain, may tanong lang sana ako sa'yo. Nagkaroon ka na ba ng experience sa babae? Naikwento ko tuloy sa kanya ang tungkol sa babaeng nakilala ko sa ibang bansa. Pilipina din at may asawa sa Pilipinas. Kaya hindi kami nagkaroon ng relasyon. Pero maraming beses ang nangyari sa amin. Naglaan naman ako ng araw para makipagkita kay Desiree. Des, Saturday ng hapon. Pwede ka ba? Kita tayo. Oo naman. Saan mo naman ako dadalhin kung sakali? Hehehe, joke. Sa sinabing ang yon ni Desiree ay naisip ko tuloy na sasama siya kahit saan ko siya dadalhin. Sumapit ang araw ng Sabado, nagkita kami ni Desiree. Nabighani ako sa ganda niya. Medyo tumaba siya pero malakas ang dating ng hubog ng malaman niyang katawan. Maputi kasi siya at palangiti kaya lalo siyang gumaganda kung titignan. Kumain na muna kami. Dinala ko siya sa isang medyo mamahalin na klase ng restaurant. Grabe ka naman, Rain. Dito mo talaga ako dinala. Mahal dito. Basta akong bahala sa lahat, Des. Relax ka lang. Gusto ko mag-enjoy ka ngayong araw. Paliligayahin kita. Masaya kami ni Des ng araw na yon. Nakalimutan naming may asawa siya o pamilya. Pakiramdam namin, kaming dalawa lang ang tao sa mundo. Nang araw din na yon ay may ipinagtapat ako kay Desiree. Des, hanggang ngayon gusto pa rin kita. Mahal pa rin kita. Pero alam ko naman na hindi na pwede
Tanggap ko yon at wala naman akong magagawa. Gusto din kita Rain kahit noon pa naman. Kaso lang babagal-bagal ka, naunahan ka tuloy ni Olan. May palakad ka pa kasing nalalaman sa kanya. Tuloy, kami ang nagkatuluyan. Des, kahit isang beses lang, pwede ba kitang makasama sa isang pribadong lugar? Yung tayo lang dalawa? O Rain, sasama ako sa'yo. Kahit saan. Pagkatapos namin mag-usap ni Desiree ay kagad kaming sumakay sa kotse ko. Dinala ko siya sa isang mamahaling hotel. Sa isang 5-star na hotel. Hindi sa kung saang tabi lang. Nakita ko kung gaano siya kasaya. Pagpasok pa lang namin ay kaagad ko siyang hinalikan. Hindi ko maipaliwanag ang sayang naramdaman ko dahil ang babaeng halos sambahin ko noon ay eto at kapiling ko na at sinasabayan pa ako sa halikan. Wait lang Rain, magsashower lang muna ako. Sinulit namin ni Desiree ang oras na yon. Nagsalo kami sa ligaya. Ginawa namin lahat. Halos hindi kami magpahinga. Kantahang parang wala nang bukas ang ginawa namin. Hinatid ko na si Desiree sa bahay nila pagkatapos naming magsama ng maraming mga oras. Nagtuloy-tuloy naman ang ganitong uri ng relasyon namin ni Desiree. Umabot ng buwan, taon. Si Olan hindi pa rin bumabalik kay Desiree. Hanggang sa nabalitaan na lang namin na nakauwi na pala si Olan dito sa Pilipinas. Pero sa babae niya siya, tumuloy. Nang malaman nga ito ni Desiree, syempre nasaktan pa rin siya. May mga anak sila ni Olan. Pero makalipas ang ilang buwan, bumalik si Olan at humingi ng tawad kay Desiree. Pinatawad naman siya ni Desiree para sa mga anak nila. Hindi naman ako nasaktan kasi okay sa akin ang ginawa ni Des. May mga anak sila ni Olan. Tanggap ko ang desisyon ni Des. Para sa akin, yun ang tama. Pero bigla na lang ako kinausap ni Olan ng seryoso. Par, alam kong nakikita kayo ni Des habang wala ako at may nangyayari sa inyo. Alam ko yan par at wala naman ako magagawa. At par, kapag nasa ibang bansa uli ako, ikaw na muna ang bahala kay Des. Okay lang sa akin par, basta alam ko lang. At pagbalik ko, kami naman ni Des. After ng ilang months ay muling bumalik na sa ibang bansa si Olan para magtrabaho. Nagpaalam siya sa akin at muli nga niyang inulit ang bilin niya. Ikaw na muna ang bahala kay Des habang wala ako. Ganun na nga ang setup naming tatlo. Kapag wala si Olan, nagsasama kami ni Des. At kapag dumadating si Olan, sila naman ang nagsasama sa bahay. At dumidistansya muna ako sa kanila. Okay naman kay Des ang lahat. Alam kong hindi naman habang buhay ganito kami. Alam kong makakatagpo din ako ng babaeng hindi pwedeng hatiin. Salamat Kuya Roms. Rain.